Sa part 2 po ng ng Rapid Tulfo, humingi na ako ng 2 times na pasensya, sila wala din. Akala ko nga mag-aano rin sila, hingi rin ng paumanhin, pero baka nakalimutan lang. Sa part 2 po ng ng Rapid Tulfo, humingi na ako ng 2 times na pasensya, sila wala din. Ibig sabihin po, ayaw pa nilang tapusin. Ginawa na ni Kuya Bal yan sa Tulfo pa lang, sa Tulfo mismo, National TV ginawa na niya yan. Humingi na siya ng, paumanhin, 'no, sa family. Pero akala ko nga mag-aano rin sila, hingi rin ng paumanhin, pero baka nakalimutan lang. Sa parte ni Kuya Bal, wala na tayong masasabi. Nagawa na lahat ni Papa Bal ang kanya magagawa para pahupain ang tensyon, para burahin ang issue. Subalit, sadya talaga sigurong mapaglaro ang tadhana na kahit na anong gawin mo, kapag ayaw nila, ayaw talaga nila. Kahit na walang kasalanan itong si Papa Bal, sa mga nangyayari, si Kuya Bal pa rin ang nasisisi. Pinatulpo na, siya pa ang nagsorry. Nagpatulpo na, siya pa rin ang nagsorry. Saan ka pa? Saan ka pa nakakita niya? Dito sa sobrang bait ni Kuya Bal. Kung ako lang, kapag nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Papa sa Roma, iboboto ko si Papa Bal. Sobrang bait talaga. Pinatulpo na, nagsorry pa. Bibihira yung mga taong ganyan. Na siya na yung ginawa ng hindi maganda, siya pa rin ang humihingi ng dispensa. Samantalang yung iba, talagang matigas ang puso. Kaya mapapakanta ka na lang ng pusong bato. Alam nyo, kagaya ng sabi ni Kalinga Prab, nakailang sorry na si Papa. Nakailan na. And actually, ito kwento ko lang sa inyo hindi lamang naman yung pamilya Batanero ang ayaw kumanggap ng dispensa nito pong si Kuya Bal. Kung hindi, yung mismong self-proclaimed na matalino, na uto-uto, na zero skills, na kagaya sinasabi, hindi ng Marilyn Pab na si Kapeso. Diba ganito? Kwento ko sa inyo doon sa mga hindi nakatalang. Ang pinuputok lang naman talaga ng butsidya ni Kapeso, no, na pinagpalit niya ang lahat ng ginawa sa kanila ni Kuya Bal. Sa GC kasi, actually, doon lang naman nagsimula yan doon sa Rochelle. Sa Rochelle, yung time na yun, na parang sinasabi na huwag siyang gumawa ng grupo dahil may mga nakapagsabi na gumagawa daw siya ng grupo, no, para sa Rochelle. Ang nakakaalam niyan si Maymay. Yun yata ang punterin niya. Ewan ko ba bakit napag-usapan yan sa DC? Yan nadamay itong si Kapeso. Pero kung tutusin, kung hindi ka balat sibuyas, hindi ka magiging apektado dito. Kung ikaw ay talagang may puso, magpasalamat, kahit ano pang mabasa mo, at sabihin sa iyo ng mga tao doon sa grupo, sa GC, ikaw ay hindi magiging apektado sapagkat alam mo sa sarili mo, lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan, pwedeng ipaliwanag. Maliban na lamang kung ikaw ay may problema sa sarili mo, nakulang ka sa palo, kulang ka sa tulog, nung ikaw ay maliit na pinagkaitan ka lahat, pinagkaitan ka ng katinuan, siguro ng iyong kabataan. Kaya hanggang ngayon, dala-dala mo yan. Na feeling mo kapag pinag-usapan ka ay pinagkakaisahan ka na, inaaway ka na. Totoo na napag-usapan noon itong si Kapeso sa iyo. Pero pwede naman niyang ipaliwanag. Kumbaga sa isang pamilya, natural namang na mayroong sinasabi sa iyo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung tito mo, kahit yung magulang mo, pwede. Pwedeng sumama ang loob mo. Pero kapag nagpaliwanag na ang bawat isa, binigyan ng clarity, dapat matuto tayong makinig, matuto tayong makiramdam, at matuto tayong magpatawad, tumanggap ng pagkakamali. Dahil mayroong din naman pagkakamali sa iyong sarili. Hindi ba, Kapeso? Huwag kang masyadong mataas na feeling mo hindi ka pwedeng tumanggap ng criticism. Nakagaya ng ginagawa mo, criticism sa iba. Dahil lang sa pagtatampo mo na yun, akala mo naman napakalaking kasalanan ng ginawa sa iyo ni Kuya Bal ng mga kasamahan mo sa GC.
Nakakalimutan mo yung nabago yung buhay ng dahil lamang doon sa pag-uusapan na pwede naman pag-usapan. At pagkatapos nun ay humantong pa sa pang-aaway, humantong sa pagbabasag mo ng iyong silver play button. Masyado yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo, kapeso. And in fact, ito mga ka-Adonis, mga kalingap, noong time na yon ng kasagsagan, ng kainitan, ng sitwasyon ni Kapeso sa kanila, mismong si Kuya Bal ay humingi na ng paumanhin. Alam mo sabi ni Kuya Bal, pasensya na, hayaan mo na, pasensya na. Kung pasensya ang sinasabi ni Kuya Bal, pero sa tingin ko, hindi ka kumakain ng pasensya. Alam mo yung pasensya? Yung biskwit. Biskwit. Hindi ka tumanggap ng paumanhin. Hindi mo tinanggap yung apology ni Kuya Bal. Ganun ka kataas. Kahit wala ka pa sa tuktok ng Burj Khalifa, ganun kataas ang tingin mo sa sarili mo na hindi ka pwedeng mapuna, hindi ka pwedeng mapagsalitaan, hindi ka pwedeng makatanggap ng mga salita ng iba. Kahit sabihin pa natin na sa iyong likuran at ng iyong nalaman na dapat sana ay sinagot mo na, ipinaliwanag mo na at nang magkaroon ng kaayusan. So nasaan na ang problema? Wala na kay Kuya Bal. Wala na sa mga kasama natin kung hindi nasa iyo na mismo, Kapeso, sapagkat hindi ka marunong magpatawad. Kahit na matataas na ang mga bilihin, hindi ka marunong tumawad. Ayaw mong gamitin yung tamang timbangan. Anong ibig sabihin ng tamang timbangan dito? Na hindi mo na kailangang tumawad. Yung timbangan ng hustisya, timbangan ng ating pagkatao. Ibig sabihin, may nagawa mang masama sa iyo, kaya mo pa rin gawa ng paraan upang ito ay maintindihan ng sarili mo. Nagsorry na si Kuya Bal, ayaw nyo pa rin. Ano bang gusto nyo? Lumuhod si Kuya Bal sa inyo. Kung magkakataon pala na kayo ay magiging Diyos, kawawa naman kami lang dito sa earth. Gugunawin nyo na lang kami dahil hindi kayo marunong magpatawad. Kung ang Diyos na nagpapatawad, kayo pa, yan ang pa naman ang binibilin ni God. Di ba? Na kung may nagawa sa iyo ang kapwa mo, patawarin mo. Biblically speaking. Pero sasabihin naman ng iba dyan, mga kritiko, lalo na sila Joel Salcedo na, direct, ganun lang ba? Papayag ka ba na ang iyong anak o iyong pakamangkin o yung iyong kapatid na babae ay dadalhin sa liblib na lugar? Okay lang yun na sorry na lang, patawad na lang, pasensyahan na lang. Alam mo, yung mga magtatanong ng ganyan, mas lalong hindi nag-iisip. Wala tayong sinasabi na patawarin na lang at basta-basta na lang kalimutan kung mayroon bang pagkakamali. Ang sabi natin dito, kung may kasalanan, may pagkakamali, dapat lamang na magdusa, dapat lamang na pagbayaran sapagkat lahat ng ating aksyon ay may kaakibat na responsibilidad at consequences kung tayo ay gumawa ng mali. Dapat nating pagbayaran. Yun ang sinasabi natin. At kung pagbabayaran natin sa tamang proseso, dapat nasa tamang proseso tayo. Wala nang patulpo-tulpo pa. Dumirekta na kayo at nang magkaalaman na ilabas ang ebidensya, ano ba talaga gusto niyo? Pagkatapos nun, hindi rin naman kayo humingi ng pagpapatawad. Sabi nga ni Kalinga Prab, is expecting na in return, ganun din ang gagawin nyo para matapos na issue. Para maging kalmado ng lahat. Pero hindi ginawa yan ng pamilya Batalero. Hindi ko sila sinisisi dito. Sapagkat marahil, mayroon pa rin mga bubuyog dyan o mga lamok na bumubulong-bulong sa mga tenga nila na huwag mong patawarin yan si Kuya Bal. I-demanda nyo na lang yan. Ipa-cyber crime. Hindi dapat sana noon yung pag-ginawa. Inuna niya pa yung tulpo, kaya ang nangyari, sila yung natulpo. Sila yung nabash. Sila yung napahiya. Anong ibig ko sabihin? Si Kuya Bal, nagsorry na kay Kapeso noon. Ngayon naman, si Kuya Bal pa rin, nagsorry din sa Batalero family, kila Biase. Pero hindi pa rin tumitigil at hindi pa rin nawawala ang tensyon. Hindi pa rin nila napapatawad si Kuya Bal ang Kalingap kung meron mang pagkakamali talaga. Kasi ang gusto nila, ngipin sa ngipin. Ang gusto nila, hindi matapos to. Ang gusto nila, pahiya ang tao hanggang sa dumapa na at hindi na makabawan pa. Ganon sila. Nakakalimutan na lahat ng ginawa sa kanila ng Kalingap. Basta lamang maipagtanggol yung sinasabi nilang sarili nila na naapakan ang kanilang pagkatao. My goodness. Buti pa si Lord nagpapatawa. May konsiderasyon. Kayo? Wala. Kaya nga sabi ko kanina, delikado kayo maging Diyos. Dahil baka isang pagkakamali lamang namin, sabi na dami ng milyong-milyong mabuting ginawa. Baka magunaw na lamang kami ng isang iglap. Huwag naman ganoon. Di naman kayo Diyos, di ba? Matuto kayo magpatawad. Gusto nyo maging halimbawa ng hustisya, pero hindi kayo marunong magpatawad. Gusto nyo maging maayos ang relasyon ng bawat isa na walang naapakan, pero hindi kayo marunong magpatawad. Sila Kuya Bal, puro na lang sorry.
sorry ng sorry. At sasabihin nyo, si Kuya Bal, nagpo-post na naman. Di ba kayo rin naman ang unang gumagawa niyan? Kapag ang isang tao, para matapos na ang usapin na yan at magkaroon ng kaayusan at humingi na sa inyo ng paumanhin, ng dispensa, tapusin na, patawarin na. Sapagkat kung ito ay hindi natin tatanggapin, wala na ang problema sa kanya. Nasa sayo na mismo. Oo, ikaw. Nasa iyo na mismo sapagkat hindi ka marunong magpatawad. Wala pang direktang kasalanan dyan si Kuya Bal. Ayaw niyo ng patawarin. Eh kung sabihin ko sa inyo ngayon, na kapag kayo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa ibang tao, partly kayo ay mayroong pagkakamali at kayo ay humingi ng dispensa doon sa tao na nakaalitan niyo at hindi kayo pinatawad, ano sa tingin niyo ang magiging pakiramdam niyo? Hindi ba? Iba din. Hindi ko sinasabi dito na kapag pinatawad ay kalimutan na lang kung may pagkakamali. Ang pagpapatawad, ibig sabihin nito ay pagtuldok sa isang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi mananagot ang dapat managot. Patawarin, pero kailangan ng mabigyan ng hustisya. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin dito, kung napatawad mo na at gusto mo pa rin makakuha ng hustisya sa isang banda, kalimutan mo na yung nakaraan. Umusad na tayo at ipagpaubayan na natin sa tamang kinauukulan para matapos na ang gulo, maging maayos na muli ang lahat. Ganun yun. Parang sa relasyon natin sa Diyos. Hindi ba? Humingi tayo ng kapatawaran, pinatawa tayo ng Diyos, pero may mga tinatanggap tayo ng consequences. May mga tinatanggap tayo sa ating buhay, nakabayaran sa ating mga ginawa, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo mahal ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo pinatawad ng Diyos. Nasa sa atin na po lahat ng yun. Wala na sa Panginoon. Sapagkat sa oras na pinatawad ka ni Lord, totally, lahat yan, kung ano man ang pagkakasala mo noon, pagkukulang mo noon, kahit ng mga nakaraan, wala na lahat yan. Sapagkat pag ang Panginoon nagpatawad, puro, walang halong kaplastikan, walang halong pagiging orphan. Sana gawin natin yun. Sapagkat hindi naman tayo Diyos, di ba? Para hindi.